Ang Pilipino, divided ang officers sa men and women in uniform. Divided. So, magulo. Kuyari na dili siya pro-China, galit siya sa China. Kailan? Galit din siya sa administrasyong ito. Dahil wala ingay ngayon dito sa Clark. Dahil landing ng mga gamit pandigma from France, USA, Japan at Australia para tumulong kung sakali gumera ang China at... Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Vlog si Maharlika. Napakalungkot na yung kanyang pag-vlog dahil tatlong informants ang tumawag sa kanya. Ang isa mataas na general, banggit tungkol sa napipintong gera at pinaghahanda ang mga Pilipino. So nung na-vlog ni Maharlika, ang daming nagme-message sa akin tungkol dito. Pangamba, yung ano daw ang gagawin, totoo ba? So, ako naman, ayokong maging alarmist, sabi ko, magdasal lang tayo. Ganun lang ang pala. Kasi ayoko na sanang mag-topic tungkol nito. Baka makadagdag lang ako sa takot na nararamdaman ng ating mga kababayan. Kaya lang, ngayong araw na ito, katatapos lang yung usapan namin, may tumawag din sa akin na isang general, PMAer. Hindi ko na babanggitin. Basta, hindi ko banggitin pangalan. Mas senior sa akin ito. Tawag, hello, Johnny, kumusta ka na? Sabi niya, ito sir. So, may mga pinag-usapan kami. Then mamaya, bigla ako, sabi niya, nako, nalalapit na ang gera sa atin. Sabi niya, bakit mo nasabi, sir? Nako, grabe na ang kwa ngayon. We are in a dilemma, sabi niya. Damn if you do, damn if you don't. Tapos, divided ang Pilipino, divided ang officers sa men and women in uniform. Divided. So, magulo. We are in a dilemma. Ito yung binanggit niya na medyo na-shock ako. Ano ba ito? So, galit siya sa China. Hindi siya pro-China. Galit siya sa China. Kailan? Galit din siya sa administrasyong ito. Dahil wala daw eh. Walang klaro na parang pinasubo tayo dahil sa foreign policy. Sabi niya, handa pa rin akong lumaban. Sabi niya. Sabi ko, ako rin sir, handang lumaban. Kailan worried ako sa aking pamilya. Gusto ko sanang mayalis sila sa Pinas, madala sa safe na lugar sa ibang bansa. Bahala na kung magkagera, total. May edad naman tayo. Doon ako medyo, this is reality. Kasi siya, dahil PMA graduate, alam niya yung nangyayari sa loob ng AFP ngayon. Tapos, ito, sinabayan ng mayroong isang chat group na kasama ko na politically active itong chat group na ito. Merong nag-post nitong message na ito. Sabi niya, how true kaya? Sabi niya. So, itong message na ito is totoo kaya itong message. So, basahin ko lang yung basahin ko yung message. Okay. Sent by Archbishop Martinez. Prior to this, merong panawagan ang simbahang Katoliko na pray for safety of the Philippines. So, kung
pinagdarasal ang kaligtasan ng Pilipinas, there must be something na nakikita ang simbahan Katoliko. So ito, sent by Archbishop Martinez, then from General David. Marami tayong General David. I don't know kung totoo ba ito. Basta, ibasa ko lang sa inyo. Sabihin po sa lahat na mag-pray para sa bansa. Naka-red alert ngayon ang Armed Forces of the Philippines, gawa ng galit ang China. Maingay ngayon dito sa Clark dahil landing ng mga gamit pandigma from France, USA, Japan at Australia para tumulong kung sakali gumera ang China at Arab country. Please ask all to pray. Please pass to all prayer warriors. Ito yung kumakalat na message. How true kaya? Sabi na ng post. May nag-respond. Basahin ko lang whether true or not, we have to pray. Correct. Kaya, ako, yung mga nagme-message sa akin, nagtatanong tungkol dito sa let's pray na hindi yan matuloy. Kasi nothing is impossible sa prayer. Nothing is impossible with God. Diyos na lang ang makakatulong sa atin kasi napakalaking sako na ito kung mangyari. Hindi lang ako, ang naranasan ko lang yung Communist Insurgency War. For 34 years, lumaban ako dyan. Maliit na giyera lang yun. Yung ding Muslim Secessionist War. Maliit lang yun. Ito, China ang katapat. Ay, sus, tapos may nagbabanta pa na nuclear warheads na gamitin. Nako, sobra pa sa Nagasaki and Hiroshima mangyayari sa atin kung matuloy. Kaya, we really need to pray. Sabi nang nag-respond, whether true or not, we have to pray. US has a demented president in cahoots with a cokehead Potobongbong and Chinese president who made it clear with PRRD before that China will go to war over South China Sea. Those three combinations alone are enough reasons to pray. Malala nyo yung sabi ni PRRD, yung unang bisita niya sa China, na nag-warning na ang Chinese president na hindi sila mag-atubili na they will go to war kung sa South China Sea nila, yung kanyang claim na 10-dash line. Yun, isang indication. Tapos, nangyari sa Ukraine na. Kawawa ang mga Ukrainians dahil pinasubo ng US ang Ukraine na makipaggera sa Russia. So, itong mga indication na ito parang mauulit sa atin. Tayo ang proxy ng US makipaggera sa China. Another nag-comment, and here's some indicators. I think that war is impending. Military defense stock are performing really well. Yung arms, mga bentahan. Kasi sinasabi nila ito ang negosyo ng Amerika. Gusto nilang nagkakagera para marami ang bibili sa kanilang mga defense, mga armaments nila. So, ulitin ko, pinagsabihan ako ng mataas na retired general na ito, premier general, na manda na tayo kasi nasa dilema. I hope how can this be prevented? Ang nakikita ko lang, mag-change ng approach ang gobyerno natin. Yung style digong ba? Marami ang bumabatikos sa style ni Digong, but doon ako believe yung style niya realistic si Tatay Digong. Mas
pinili niya, nagpakumbaba. Hindi siya nagmatigas ang ulo. So, wala. Status ko, as is where is. Ganun lang. O di, walang problema. Ngayon kasi, ang foreign policy ng ating gobyerno is talagang dumikit na siya sa US. Eh di, nagalit ang China. So, yan ang dilemma natin. Ayungin siya. I-resupply nila. Pipigilan ng Chinese. Anong mangyari yan? Back out na tayo. So, again, the most important thing we do now is prayer. Sana mabigyan ng wisdom ang ating gobyerno ngayon to do the right thing para maiwasan ang giyera. Kasi once na nagkagiyera, kawawa ang mga Pilipino. Itong mga government leaders, baka mabilis lang sa kanila lumipad. Malala nyo malala nyo yung Ukraine nung nilusob ng Russia? Anong unang aksyon ng US government kay President Zelensky? They offered him a ride para evacuate siya doon at lipad, paalis na ng Ukraine. Mabuti na lang itong si President Zelensky na, no, I will not do that. I will not leave my country. Baka ganon din ang gagawin ngayon pag nagkagera. I-offeran nila itong mga administration officials natin na, okay, malis na kayo dyan. Dito na kayo. Safe haven na kayo sa Amerika. Pabayaan yung mga Pilipinong lumaban. Baka ganon. Nako. So, sana maawa ang Diyos sa atin at hindi mangyari itong gera na kinakatakutan nating lahat.